Ayan, itong yung metal indicator na to. What's up mga kabadis? Welcome back sa panibagong nating vlog at meron tayong isi-share sa inyo na panibagong topic. Ito yung ating gagawin sa likod. Ito, ang Toyota Clogger. I-share ko sa inyo kung paano magpalit ng basic replacement procedure nitong front brake pads ng Toyota Clogger. Alright. Ito yung kanyang parts, no? Okay. Ayan. Okay. So, ito. Kompleto siya. Isang set. Dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Yung parts niya ay original. Part number niya. Okay. Ang unang step na ating gagawin ay i-lift muna natin itong kotse. Gamit ang kanyang scissor type na jack. At gagamit din tayo ng car stand. Okay, bago natin tanggalin yung gulong. Ito yung gagamitin natin, no? Yung kanyang scissor type na jack at car stand na panglagay natin doon sa jacking points para matanggal natin yung gulong at ma-access natin yung brake pads na sa front caliper niya. Okay? So ito. Andito yung jacking point niya. Dito natin ilalagay yung car stand. Alright? Mga buddies, bago natin iangat ng tuluyan itong gulong, kailangan muna natin i-crack itong mga nut, no? Para malus natin yung gulong. Kasi pag inangat natin kagad dito, mahirapan tayo kasi wala tayong electric impact na ginagamit. Okay? Gamit itong power handle, 21 tip socket, i-crack na natin yung kanyang mga nuts. Okay? After that, saka natin siya iangat. Tuloy-tuloy. Alright? Tapos, pag naangat na natin, magalaw na yung gulong, saka natin siya lagyan ng car stand. And then, pag nalagay na natin yung car stand, pwede na natin tanggalin yung scissor type na jack. At same lang na procedure doon sa kabila. Tanggalin muna natin to bago natin iangat yung kabila. Yeah. Yan, ito. Ito yung front caliper. Nandito nakalagay yung ating papalitan na pads. Sa magkabilaan itong rotor disc. Ito yung outer. Yung inner naman nandito sa kabila. So, paano nga ba gumagana ang brakes mga kabadis, no? Trivia lang. Alright? Sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga nag-aaral pa lang or gustong matuto, no? Bigyan ko lang kayo ng isang madaliang explanation about sa kung paano gumagana ang disc brake. Okay? Itong Toyota Clogger ay equipped siya ng disc brake type of braking system. Ang pipress ng preno sa disc brake type of braking system ng mga sasakyan ay ang parts niya ay brake pads, caliper, fluid type siya, no? At may rotor disc. Okay? So ang rotor disc nakakabit dito sa wheel hub, then yung wheel hub mayroong bearing yan at nakakabit naman sa drive shaft na nakalink papunta doon sa ating transmission. So ngayon, itong rotor disc at wheel hub natin, umiikot yan base sa ikot ng transmission. Okay? And then, ang nagpipigil sa kanya para mag-stop ay ang brake pads. So, isa siya sa pinaka most important parts ng ating brake system. Bakit natin pinapalitan ng brake pads? Pinapalitan natin brake pads kapag manipis na dahil kapag nag-metal to metal contact na siya sa ating disc brake, maaaring sirain niya to yung ating rotor disc at malamang kailangan natin siyang palitan pag nasira siya kapag nag-contact na yung kanyang metal na to sa ilalim. Ito yung kanyang
wear indicator. Kapag tumama na to, kumayod na, may maririnig tayo sa preno natin na ingay dahil kumayod na to, nag metal to metal contact na siya dito sa disc brake natin. Sisirain niya to dahil manipis na siya, sobrang nipis na siya. So kaya natin siya pinapalitan dahil mahalaga ang preno ng ating sasakyan. So may brake pads tayo, caliper. Yung sa caliper naman mayroong piston yan, dalawa, taas sa kababa. Siya naman ang tumutulak doon sa inner pads para kumapit sa rotor disc natin, at itong outer pads naman kakapit dito sa kabilang side ng rotor natin. Tinutulak naman itong ating caliper. So pag tulak ng piston doon sa isang pads na yon, tutulak ng piston na dalawa, itong ating caliper, itutulak naman niya itong outer pads para ang mangyari ay iipit siya yung dalawang pads na outer at inner. Iipit siya doon sa rotor. Kaya nag-i-stop yung ating sasakyan. Ngayon, ang tumutulak naman doon sa piston ay yung ating brake fluid. Ayan. So yung brake fluid na to, siya yung responsible sa pagtulak ng pressure papunta rito sa caliper para matulak ng piston yung inner pads natin. So tayo may brake hose dito na nakakonect dyan sa pipe na yan, papunta naman sa dito sa ABS modulator. Alright, and then mayroon yung brake lines na nanggagaling dito sa ayun, brake master natin, papunta rito sa modulator para ma-distribute naman yung modulator sa apat. Ayan, 1, 2, 3, 4 yung pressure na manggagaling doon sa brake pedal natin sa loob papunta sa modulator, papunta naman sa apat na brake caliper natin sa ating sasakyan. Okay, so mahalaga rin tong brake fluid na lagi nating mini-maintain na nasa maximum level siya para hindi magkaroon ng hangin o lack of pressure yung ating brake system. Alright, so yun ang basic na paliwanag sa kung paano gumagana ang ating brake system na disc brake sa ating sasakyan. Alright, so tuloy na natin iangat yung kabila bago natin palitan. Okay mga buddies, natanggal na natin yung gulong at nakaset na yung ating car stand, ano? So ngayon dito naman tayo sa brake pads. So ayan, gamit lang tayo ng 14mm na socket. Yan. Ito yung tools na gagamitin natin. Okay. Yan, 14mm na socket. So ito siya. Ayan. And then gamit lang tayo itong ratchet. Alright, sa pagkakalas naman ng ating caliper para matanggal natin yung brake pads, mayroong dalawang bolt dito na 14mm. Yan. Tatanggalin natin yan para matanggal natin yung caliper at mailagay natin siya rito sa itaas para ma-access na natin yung brake pads para matanggal natin. Bago natin balik yung caliper, yung piston niya ay ating ipupush. Alright, ipupush natin yung piston pa loob o papasok sa kanyang caliper assembly dito sa loob para maisalpak natin yung caliper doon sa bagong brake pads, kasi makapal yung bagong brake pads, ito medyo manipis na to. So kailangan yung piston na nakalabas na nandito, kailangan natin siyang ma-push doon para mailagay natin yung caliper doon sa panibagong brake pads na ating papalitan. Mag-start na tayo mga buddies, tanggalin na natin tong caliper. Okay.
So ito na mga buddies, no? Tinatanggal na natin yung brake pads. Ito na. Nandito na yung caliper sa taas. Ito naman yung brake pads na ating tatanggalin. Alright. Okay. Yan din dito sa kabila. Alright. So ito na mga buddies, yung brake pads na ating papalitan. Doon naman tayo sa kabila magkakalas. So ito mga buddies, no? Mayroon siyang spring na nakalagay dito sa brake pads. Ito, ayan. Nakalagay yan dito sa brake pads. Magkabilaan, mayroon niyang butas dito. Kabilaan, doon siya nakasuksok. Para kapag pinress ng caliper yung brake pads, babalik siya. Ito yung responsible para bumalik yung brake pads at mag-release yung brake pads doon sa ating rotor. Okay? Itong dalawang spring na to, naka V-shape na spring. Alright? Alright. Ito, outer. Ito naman yung kanyang inner. Ayan. Medyo manipis na siya mga buddy. So, itong brake pads na to, yung kanyang thickness ay hindi na siya aabot sa 10,000 kilometers or 12 months. Kaya, kailangan na siyang palitan at pinapalitan natin. Okay? Ito mga buddies yung sinasabi kong piston na kailangan nating i-push. Dalawang piston siya, upper and lower. Kailangan natin siyang i-push papasok doon sa kanyang cylinder dahil hindi natin maipapasok dito yung bagong brake pads kapag nakaganyan siya. So yan, gagamit naman tayo ng brake pads presser. Ayan. So meron tayong special tools na pang press ng brake pads. Yan. Okay. So yan yung magpupush. Yan, parang ganyan. Pupush niya yung piston kapag inikot natin ng clockwise yung brake pads presser special tools na to. Okay. So maglalagay tayo ng lumang brake pads dito at ilalagay natin to. Okay, so perform na natin mga buddy. Alright, gamit lang tayo nitong lumang brake pads at i-adjust lang natin tong brake pads compressor. Okay. Then ilalagay natin siya rito sa gitna. Then ito naman ilalagay natin ng ganito. Okay. Para ma-press natin yung piston. Alright. Bago natin i-press itong piston natin, kailangan natin bawasan yung fluid na naandun sa reservoir. Or para mas mabilis, maglagay tayo ng hose dito sa kanyang bleeder. Tanggalin natin yung kanyang cover, i-loose lang natin siya, tapos i-press natin para tumapon yung fluid dito sa hose na may nakasahod naman tayong pan. Okay? Ayan, so naka-maximum yung ating brake fluid. So ngayon, ang ginagawa ng iba dyan, mayroon silang brake sucker machine or special tools na brake sucker na pag hinigop mo yung fluid doon lang siya magstay, tapos ibabalik mo lang din kapag naikabit mo na yung brake pads. So pag pinress kasi natin yung brake pads doon sa piston, towards piston, ay aangat itong fluid. So kung hindi natin babawasan dito or hindi natin bubuksan yung bleeder ng caliper para doon siya lumabas, ang mangyayari sa kanya, aapaw yung fluid dito sa ating reservoir. Alright, so para ma-prevent natin yon, kailangan natin ng brake sucker or dito, magbubukas tayo dito sa bleeder. Alright. Now, since mayroon tayong hose at mayroon tayong lagayan na pwede natin pag-stackan ng fluid, so ito na lang gagamitin natin mga buddies. So dito natin siya ilalagay at maglulus tayo dito sa bleeder. Okay. So kailangan natin ng 8mm na combination wrench spanner. Okay. Huwag muna natin siya. Alright. Ito yung paglaluwagan natin. Saka natin ngayon ilalagay yung hose. Alright. Pag nilagay na natin yung hose, ilagay natin siya rito sa bottle.
Ayan, i-make sure lang natin na nakatayo to. Itong bottle, no? Ilagay lang natin siya sa kung saan siya pwede ma-stay na safe. And then, pwede na natin siyang luwagan yung bleeder. Ayan. So, pag naluwagan mo na yung bleeder, pwede mo na siyang i-press yung brake pads. Ayan. So, ayan. Nandito yung hose natin. Ayan. Tapos, ayan. Nilawagan na natin to. Then, saka natin i-press yung piston. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, mayroong lumalabas na fluid sa kanya. At pinipress natin siya. Okay? Then, lipat nyo lang siya sa kabila para ma-press naman yung kabila. Kasi dalawang piston to mga kabady na. Ayan, so pag na-press na, higpitan nyo na to. Okay mga buddies, ayan siya, naka-press na siya. Ayan. So ayan, nandun na yung fluid. Tapos ito, nakasarado na to. Ayan, then ganyan siya mga buddies, no? Ayan, naka-press na to. Alright. So kalasin natin. Ayan mga buddy. Okay. So ayusin na lang natin tong guma. Ayan. Ganon din mga buddies. Kung ano yung ginawa natin dito sa kanan, ganon din yung gagawin natin doon sa kaliwa. Alright. Okay, mga buddies, ayan na. Na-press na rin natin yung nandito. Then, ang next procedure na natin dito mga kabuddies ay palitan na natin ng bagong brake pads itong Toyota Clogger. Alright? Ito na yung bagong brake pads natin. Gamit lang tayo ng brake cleaner para malinis lang natin ng konti ito. Ayan, bago natin i-kabit yung ating brake pads. Alright? And check din natin mga buddies itong kanyang caliper pin kung moving siya. So yan, moving naman siya. Ayan. Kaya okay naman siya. At lalagyan din natin ng grasa ito. Kapag wala na siyang grasa. Okay. Ayan, so meron naman. Yan, hindi na natin kailangan lagyan to ng sobrang daming grasa dahil minimal lang na grasa ang kailangan natin ilagay rito. Chicken lang natin siya mga buddies. Pag tuyong-tuyo na at wala na talagang grasa, ayan, ating lalagyan, ano? Okay, much better pa rin na lalagyan natin siya. Alright, so to, kapit na natin yung bagong brake pads. Alright, so ito yung apat, dalawa sa kabila, yung dalawa dito sa kabila sa kanan. Alright, and then meron siyang kasamang bagong spring sa mga kabadis na apat din to. Ayan, apat din. So ikakabit natin to, palitan natin yung kanyang lumang spring. Okay. And then, ito, yung metal na indicator na nandito, kailangan natin tanggalin. Ayan. So, tatanggalin natin siya. Ayan, ito. Yung metal na to, kakabit natin dito sa bago. Ayan, huwag natin kakalimutan mga kabadis kung nagpapalit tayo sa Toyota Clogger. Ayan. Ayan. Okay. So, natanggalan natin siya.
ikakabit natin siya rito. Mga kabady. Okay, ayan. Nakakabit na siya, yung metal na indicator ng brake pads. Sa kabila rin, ganun din. Okay. Ganito siya mga buddies. Ililipat natin siya kasi yung bago wala. Ayan. Yung luma. Nandun siya sa luma. Ayan yung metal indicator na to. Ayan. Kakabit na natin tong brake pads na to mga kabady. Okay. Kapag kakabit nito mga kabady, yung metal na indicator ilagay natin sa taas. Okay. Okay. Then ganoon din sa kabila, yung metal indicator na to ng brake pads, lagay natin siya sa taas. Yung ating caliper. Ayan, so pumasok siya. Then yung ating bolt, caliper bolt. Madalas umiikot itong caliper pin mga kabadis. So hindi natin mahigpitan kasi umiikot lang siya. Ang gagawin natin, gamit tayo ng spanner, 17mm na combination spanner para ma-hold natin yung caliper pin. Okay? Okay, ganun lang mga kabady. Taas baba. Alright. So that's it. Okay mga kabadis, ayan na. So naipalitan na natin yung ating brake pads sa harap, to sa front right. Alright mga kabadis, dito naman tayo sa kaliwa. Ikakabit naman natin yung brake pads dito sa front left. Same procedure lang. Okay, yan mga buddies mo. Ayan, ikabit na natin yung kanyang metal indicator. So, sa ating sa brake pads, no? At nalinis na rin natin to. Kabit na natin siya. Then next, yung bagong spring. Then, kabit na natin yung kanyang caliper. Alright. And, yung bolt. Okay.
Okay, natapos na rin natin ikabit yung brake pads dito sa front left. Mga kabadis, ayan na siya. Yan, nakakabit na. So, goods na yung brake pads na ito. Okay, so kung nakaabot ka sa video na to at kung may natutunan ka sa ating na-share na video sa inyo ngayon mga kabady, like at kung gusto mo rin mag-comment, comment down below sa mga additional info mo pa na pwedeng i-share dito sa ating procedure ng topic natin ngayon. At huwag mo rin kalimutang i-share yung ating video na. And hingi rin ako ng isang subscribe sa'yo kung nakaabot ka sa video na to para dumami pa tayo. Maraming salamat mga kabadis. Peace out.